Ayan, hello po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Welcome po sa ating channel, Tantan Farm TV. Guys, for today's video, i-update ko po kayo sa aking mga alagang chicken broiler. 45 days. Ayan, at malapit na po natin itong harvest. Siguro ngayon o bukas, may bayar na po tayo ng ating mga manok na to. Ayan. Ayan, samahan nyo po ako at iikot ko po kayo dito sa aking kulungan ng mga manok. Bago yun po ay mag-intro muna tayo. Ayan, hello po mga ka-farmers. Welcome back po sa ating channel, Tantan Farm TV. Ayan, andito po tayo ngayon sa ating mga manukan. Sa ating mga 45 days. Ayan. Bibisitahin po natin sila. At malalaki na po. Ready to harvest na po itong ating mga manok. Ayan. At tayo po ay nag-iintay na lang po ng mga buyer natin kung kailan nila kukunin to. Nasa ano na po, nasa 2 kilos na po yung ating mga manok. 2 kilos mahigit. Ayan, nasa 300 heads po ito lahat. Tapos mga ka-farmers, yung ating mga alanganin ay binukod natin dito sa kabila. Ayan. Ito po ay mga nasa 1.5 pataas hanggang 1.5 hanggang 1.7 po ito. Ito po ay binukod ko para po sa mga naghahanap po ng panglechon, pwedeng-pwede po ito. Yung mga ganyan pong size kasi yung hinahanap ng ating mga buyer para sa lechon. Ayan, 1.5, 1.3, 1.4, 1.6 hanggang 7. Yan po yung hinahanap ng ating buyer para sa paglilechon. Tapos ito naman po sa kabila is ano po to, mga nasa 2 kilo na mahigit lahat sila. Nabukod ko na po to, na separate ko na yung mga talagang malalaki na to. Ayan. At ready na po to na kukunin na lang po ito ng ating mga buyer. Meron po kasi ditong buyer ako na pinapakyaw lahat ito. Kaya mas maganda kasi hindi na tayo mahirapan, isang ano lang, isang timbangan lang, dala na lahat. Ayan. Bali guys, nasa ano na to, nasa 33 days ngayon. Hindi ko na sila paabutin pa ng 35 kasi okay naman ang kanilang timbang. Pang ano na, pang benta na talaga yung timbang nila na ganun. 2 kilo mahigit. Kaya yan. Malapit na silang makuha dito. Tapos dun sa kabila, yung sa kabilang cage na yun, kung makikita nyo doon sa kabila na yan, ay nasa 18 days po sila sa kabila. Nasa 200 heads po yun. Ayan, hopefully makuha na to para malinis ko na rin po itong aking kulungan ng manok na to, kasi kailangan pong malinis to. Kailangan po nating ma-disinfect bago po salangan uli ng panibagong mga sisiw. Bago po salangan uli ng ating mga manok, kailangan po nakapahinga po to at least 1 week or 2 weeks. Yun po yung tagal lang ginagawa ko every harvest po. Tapos dinidisinfect ko po pagkatapos malinis. Tapos bago po uli salangan, dinidisinfect ko po ulit. Ginagamit ko lang na pang disinfect po dito ay yung pong Sunrox, minsan chlorine. Yan, kasama yan sa tubig, Sunrox. Dinidisinfect ko po yan. Binubumba po natin ng ating pang spray na ginagamit ko po sa mga halaman. Yun din po yung ginagamit ko dito na pan disinfect sa kanila. Ayan, kasi need po talaga natin na mag-disinfect para mamatay po yung mga bacteria, virus na naiwan po ng ating mga manok na to. Ayan. Need po natin yon para sa ganun ay
sa sunod na maglagay tayo, makaiwas po tayo sa pagbabansot ng ating mga manok. At saka po sa pagkakaroon po ng sakit tulad ng sipon, halak, yan, pagtatae. Yan po yung nakukuha nila sa mga bacteria, virus na naiiwan dito. Kasi minsan natutuka po nila yan, nasasama po sa pagtuka nila sa inumin. Kaya need po talaga na linisin ito. Pahinga. Lalo pa po at ang kulungan na to ay medyo matagal-tagal na. Okay lang po kung medyo bago pa yung medyo kakaunti pa yung nun, mga bakterya. Pero ito po matagal-tagal nang ginagamit itong kulungan na to, kaya need po talagang linisin. Ayan. Ayan, yan lang po at salamat po sa inyong panonood. Sa lahat po ng ating subscriber at mga viewers, maraming salamat po sa inyong panonood. At happy farming po. Enjoy po tayong lahat at ingat saan man tayo naroon ngayon. And bye bye po. God bless.